Kumusta? I'm Avard Joseph and welcome to News and Worthy Recap Weekly Edition. Number 166. We have thoughts to cover since last week, so skip to the chances provided if it piques your interest and subscribe to the channel kasi wala namang masama, di ba? And let's get on with the video. Isang taon na ang nakakalipas mula nang bigkasin ni BBM sa kanyang SONA ang pag-iimbestiga ng trilyong pisong flood control scandal. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pero bakit parang kahit anong sabihin niya, walang naniniwala? Napanood mo ba yung SONA ni Bongbong? Well, kung hindi, ito yung mga pinakamalaking pangako at talumpati na tumatak sa ating lahat. Kahit na medyo boring siya. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Mabuhay ang Pilipinas! Inumpisahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang SONA addressing the flood control scandal na bumalot sa kanyang administrasyon over the past year, mga napakulong, and the low-hanging fruit na si former House Speaker Martin Romualdez. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Alam mo, papayag sana ako sa ganito eh. Pero, bago tayo tuluyang pumalakpak, siguro kailangan muna natin ng pruweba na makoconvict itong si Martin at hindi lang makukulong ng saglit, tapos makakalaya in a bit. Siguro kung si Sara ang mananalo, baka diretso sentensya agad ito, so I guess that's the good side. Ito kasi ang nangyari recently lang. Napakulong nga ni Ombudsman Remulla si Bong Revilla, yung unang quote-unquote big fish kuno. Pero ngayon, last few hours ago, bigla naman itong nakalaya. Di ba? Anong klase yan? Anong klase yan? Bakit piniyagan ng korte na magkaroon ng bail itong taong ito? Hindi natin alam kung paano ba nangyari na walang strong evidence to link him to the flood control scandal, lalo na sa Panday, Bulacan. Pinatapos lang yata yung SONA no? Pero I guess there's a difference between the executive and the judiciary. Ang problema nga na sa judiciary, hindi natin alam. They are appointed or are accelerated into that particular role. He highlighted na marami nang napakulong sa kanyang administrasyong mga mambabatas, kontratista na tinawag niyang mga big fish kuno, which included yung mga buwaya or at least allegedly mga buwayang senador, kontratista at tauhan sa DOJ. Sinabi niyang may bilyones na silang na-freeze na assets totaling to around 25 billion pesos na mga ari-arian na mga akusado, samantalang 800 million pesos naman daw ang naibalik na sa kabanang bayan. I mean, if I'm being honest, it's a far cry from the estimated trillion pesos alleged to have been involved sa palyadong flood control scheme. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Pero mag-move on naman daw tayo kasi subsequently, he addressed the ongoing war in the Middle East sa karahasan ng US at Israel laban sa Iran at ang pagpapasara nito ng Strait of Hormuz, which endangered our supply line at ang repatriation ng ating mga OFWs. Marami siyang napauwi pero marami pa rin ang nananatili. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaang sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. He also pushed for tax breaks o zero income tax sa mga Pilipinong kumikita ng 350,000 pesos pababa, aiming to increase their take-home pay, which received wide applause. Hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo.
Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Kaso, marami ang nagpo-push na itaas pa yung ceiling to 600,000 pesos annual salary na tax-exempt income nang mas maprotektahan raw ang middle class, the backbone of our growing economy. Nang marami rin siyang sinabi tungkol sa mass public transportation, lalo na ang napipintong pagbubukas ng MRT-7 at ilang linya ng tren, pati ang North-South Commuter Railway ng PNR, which, you know what, I love that he is focusing on that, pero I also doubt na it will be operational by the end of the decade. Kasi talagang alam natin yan kahit nasabihin nila na maayos na or napapabilis na yung right-of-way issues natin. Sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Tignan mo nga lang sa LRT Cavite Extension, hirap na hirap sila makipagnegosasyon sa mga Villar. Meron pa ngang public pressure sa mga Villar kasi nga they are still public figures and of course public individuals and elected officials in many sense. Pero you know what? Either way, alam naman natin na malamang sa malabang yung mga sinasabi niya, nothing will come to fruition. Kung meron man, iilan sa dose-dose ng sinabi sa loob ng 10,000 word count ng kanyang SONA. Malamang sa malamang konti lang or bahagi lang ang ma-actualize ng mga proyekto na kanyang mga ipinapangako. Isang taon na ang nakakalipas mula nang bigkasin ni BBM sa kanyang SONA ang pag-iimbestiga ng trilyong pisong flood control scandal. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba
guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pero bakit parang kahit anong sabihin niya, walang naniniwala? Napanood mo ba yung Sona ni Bongbong? Well, kung hindi, ito yung mga pinakamalaking pangako at talumpati na tumatak sa ating lahat. Kahit na, medyo boring siya. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Mabuhay ang Pilipinas! Inumpisahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang SONA addressing the flood control scandal na bumalot sa kanyang administrasyon over the past year, mga napakulong, and the low-hanging fruit na si former House Speaker Martin Romualdez. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Alam mo, papayag sana ako sa ganito eh. Pero, bago tayo tuluyang pumalakpak, siguro kailangan muna natin ng pruweba na mako-convict itong si Martin at hindi lang makukulong ng saglit, tapos makakalaya in a bit. Siguro kung si Sara ang mananalo, baka diretso sentensya agad ito. So I guess that's the good side. Ito kasi ang nangyari recently lang. Napakulong nga ni Ombudsman Remulla si Bong Revilla, yung unang quote-unquote big fish kuno. Pero ngayon, last few hours ago, bigla naman itong nakalaya. Diba? Anong klase yan? Anong klase yan? Bakit piniyagan ng korte na magkaroon ng bail itong taong ito?
hindi natin alam kung paano ba nangyari na walang strong evidence to link him to the flood control scandal, lalo na sa Panday, Bulacan. Pinatapos lang yata yung SONA no? Pero I guess there's a difference between the executive and the judiciary. Ang problema nga na sa judiciary, hindi natin alam. They are appointed or are accelerated into that particular role. Pero aside from what I had just said earlier dun sa part 1 patungkol sa flood control at pagzizero ng income tax ng mga may 30,000 pababang sahod kada buwan, ipinangako niya rin ang pagtanggal ng systems loss na pinapataw sa mga consumer. Naging trending kasi yung topic the last few months dahil sa pagsipa ng mga bill sa kuryente ng ating mga consumer, kung saan isa sa mga sinisisi nila ay yung mga kapwa Pilipino nilang nagja-jumper. Kumaga, napakaganda nung naratibo no? A classic 99%er versus a 99%er. Divide et impera, kumbaga divide and conquer strategy, kung saan imbes na tanungin ang bilyonaryong kumpanya, ang sinisisi ay ang di hamak na mas katulad nila. I mean, siguro ang problema ko na lang dyan kapag naka-aircon na nga yung mga jumper at kumukuha pa ng tanso. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Despite the proclamation of the good president, actually I don't know if it's a good, pero honorific lang naman tong sinasabi ko. Despite all that pronouncements, ang pagtanggal raw ng systems loss na pinangako ni BBM, ang sabi mismo ng kanyang Department of Energy Secretary, aabutin ng 1 taon bago pa masakatuparan if ever. Kung gusto natin i-eradicate ang or tanggalin talaga ang non-technical loss, kailangan damihan namin yung personnel na 24/7 nag-i-inspect para ma-achieve natin yung zero na sinasabi nating non-technical losses. Malaki naman po yung gagastusin namin na operational expenses at saka capital expenditure. Are you saying na pag kailangan wala kayong losses, ipasa nyo sa amin? Yung pagdadagdag nyo ng mga tao, ikakarga na naman sa bill namin? Hindi na mo namin problema yun. Ayaw magkaroon ng losses, huwag ka, lumipat ka na ng negosyo. That's what my point is. That's what the people are saying right now. Bakit kami lagi? Senate President Win Gatchalian believes distribution utilities are capable of shouldering the system loss, which he estimates to amount to 45 billion pesos for the entire country. Lalo na at, of course, bilyonaryong kumpanya ang Meralco at malamang sa malamang, they will lobby to at the very least pass the cost the consumers or at least sa gobyerno kasi they don't want to pay for that system's loss. Inherent in any operation that involves transmission from point A to point B will involve some losses. It is not a question of inefficiency. It's just the way it is, and there's a cost to it. So the real question is who bears the cost? Who's going to pay for that? The industry?
It's gonna cost tens of billions of pesos. We will not survive. Kawawa naman kasi yung bilyonaryong kumpanyang nagbibigay ng dividendo dahil sa mga record profits nila kasi kung iisipin, parte yon ng risk ng kanilang business, di ba? Hindi ba reasonable cost of doing business ang resistance ng copper wires? Ano ba ang ginagawa nila para mapigilan yung mga jumper? Lalo na yung, again, inuulit-ulit nilang sinasabi yung resistance daw ng copper wires that they have no control over the efficiency kuno sa copper wires. Eh di ba kung isipin natin, kung wala talaga sila magagawa, then they should have had that in their mind nung gumawa sila ng ganitong pagpepresyo. Kasi again, hindi nga nila kasalanan as Meralco, pero hindi rin kasalanan ng tao na may resistance ng copper wires over long distances. Yun lang ang sinasabi ko. E di gumawa sila ng maraming transformers, alternating at saka directing para lang hindi mabawasan yung para hindi lang ma-exert yung resistance ng copper wires. How about that? Ang problema kasi ng Meralco, kapag nasa katuparan na yung mga isa sa batas na yan, hindi nila agad maitataas ang presyo ng per kilowatt hour na yan to pass the cost again to the consumers. This is their boulder to carry up the hill for the foreseeable future, lalo na kapag hindi pa sila inaaprobahan na magtaas ng kanilang mga rates. Isama mo pa yung nuclear energy kuno na sinabi niya rin last year. Kaya alam ko nung una pa lang na this is a far shot. Alam natin na puro salita lang ang ginagawa niyan. Maganda ang nuclear. Kung tutusin nga, kung may political will lang talaga ang mga politiko, baka ma-fast track pa ang ambisyon nila maging senador o kaya vice-presidente o presidente pa sila. Pero this time it will be different naman raw. Sinasabi kasi ng DOE na nilalatag din nila yung mga insentibo ng mga lugar na pumayag na paglagyan ng mga nuclear power plants. Hindi natin alam kung yung traditional o yung modular. Siguro modular ang gusto nilang gawin para dyan kasi again, it will be far easier to actually pull off. Hindi kakailanganin ng naglalakihang chimney na nakapagpapatakot ng mga Pilipino na narinig pahapyaw yung Fukushima o Chernobyl disaster. Kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, pero kung tutuusin, alam natin kung gaano kahalaga ang energy independence ng ating bansa. Pero sa ilang dekadang pagkakabigo natin at ilang pangulong nangako ng seguridad, the US-Israel-Iran war exposed our deepest underbelly. Talo ka kung hindi mo kayang panatilihing bukas ang ilaw sa mga kabahayan mo. And at the very least, kung hindi tayo secure sa enerhiya, we will always be far behind our peers. Lalo na at meron silang naglalakihang oil field. Samantalang tayo, sa manampaya, kumbaga hinihigop na natin hanggang doon sa kaduluduluhan. At yan ang pagtatapos ng Luis Worthy Recap Weekly Edition for roughly the first week or fifth week of July 2026. Mag-suggest more topics and or corrections to the balitas if you feel I misrepresented them in any way.
Salamat sa panonood mga kabayang. For me, like, subscribe, follow malik sa socials and of our Joseph. The link down below. Sa susunod muli, of course, paalam.